Kung may lugar sa lungsod na parang hindi natutulog, iyon ang gusali ng Lazaro V. Quintanar Holdings. Isang makintab na tore na laging may ilaw sa mga bintana kahit hating gabi na. Sa labas, may mga kotseng dumaraan na parang alon sa kalsada. Sa loob naman, may mga taong palaging nagmamadali. Palaging may bitbit na folder, palaging may tawag sa telepono na akala mo ay may hinahabol na apoy. Pero sa likod ng kinang na iyon, may mga taong halos hindi napapansin. Isa na roon si Ruel Calderon, ang janitor na tuwing madaling araw, bago pa magising ang karamihan, ay nasa lobby na. Bitbit ang cart na may mop, basahan, at bote ng disinfectant. Kapag tinignan mo siya, iisipin mong ordinaryo lang. Payat, medyo kuba, laging nakayuko. Pero sa bawat kiskis niya sa sahig, parang may ibang intensyon. Parang ipinupunas niya hindi lang dumi, kundi pati kahinaan na matagal na niyang nilulunok. Kasama niya sa mundo na iyon ang anak niyang si Yanis Calderon, 17 anyos, tahimik at may mga matang parang sanay magbasa ng galaw ng tao. Hindi siya pala salita, pero kapag tumingin, may lalim. Parang alam niya kung sino ang totoo at sino ang nagpapanggap. Anak, huwag ka na dito maghintay, umuli ka na. Pabulong na sabi ni Ruel habang tinatali ang itim na garbage bag sa cart. Hihintayin kita pa, sagot ni Yanis, nakasandal sa gihid ng lobby, hawak ang lumang backpack na halatang pinaglumaan na. Hindi na ako bata. Hindi ka nga bata, natatawang may pagod si Ruel. Kaya nga umuwi ka na, delikado dito paggabi. Hindi sumagot si Yanis. Sa halip, tumingin siya sa mga security guard na nag-iikot, sa mga empleyadong nagmamadaling sumakay ng elevator at sa mga CCTV camera na parang laging nakadilat. Sanay na siya sa gusaling ito. Dito siya lumaki. Hindi man sa loob ng mga executive office, pero sa paligid ng mga pasilyo at service area, sa amoy ng floor wax at aircon na malamig kahit tag-init. Sa bahay nila, hindi malayo sa building, may isa pang dahilan kung bakit ayaw niyang iwan mag-isa ang tatay niya. Ang nanay niyang si Salve Calderon ay mahina ang katawan at may maintenance na gamot. Gamot na madalas nilang pag-ipunan at kung minsan, kailangan nilang pumili, bigas o reseta. Yanis, minsang sabi ni Salve habang nagbabalot siya ng tirang ulam sa maliit na lalagyan. Huwag mong gagawing galit ang buhay mo. Gawin mong dahilan. Oo ma, sagot niya noon. Pero sa loob-loob niya, hindi galit ang nangingibabaw, kundi pangako. Pangakong aahon sila nang hindi nanlalamang, nang hindi nangahablot, nang hindi pinapatungan ng ibang tao. Sa eskwela kilala si Yanis bilang honor student at varsity sa taekwondo. Hindi siya yung mahingay sa klase, pero kapag may recitation, siguradong tama. Kapag may laban, tahimik lang sa gilid, pero pag tumunog ang bell, ibang tao siya. Kontrolado, mabilis at disiplinado. May isang taong hindi nawawala sa eksena, si Drew Sarmiento, anak ng security supervisor na si Ruel Sarmiento. Sa paaralan, si Drew ang tipo ng estudyanteng mayabang dahil sa apelyido at koneksyon. O Calderon, pangaasar nito minsan sa koridor habang nasa locker si Yanis. Sabi nila, dito ka raw lumaki sa building no, sa may basurahan. Tahimik lang si Yanis, isinara ang locker. Uy, hindi ka ba marunong sumagot? Dagdag ni Drew, sabay tawa ng dalawa niyang barkada, sina Kip Tolentino at Arman Valles. Baka bawal magsalita sa inyo kasi baka marumi ang laway. Huminga ng malalim si Yanis. Ramdam niyang kumukulo ang loob niya, pero naririnig niya ang boses ng tatay niya tuwing umuuwi silang pagod. Anak, ang lakas hindi laging panalo sa suntok, minsan panalo sa pag-iwas. Sa dulo ng koridor, lumitaw si Miss Talia Rigor, ang guidance counselor. Istrikta ang postura pero malambot ang mata. Drew, malamig nitong tawag. Office. Namutla si Drew. Ma'am, joke lang po. Ang joke dapat may tumatawa, hindi yung may nasasaktan, sagot ni Miss Talia. Tumalikod siya kay Yanis, mas mahina ang boses. Yanis, dumaan ka rin mamaya, may update ako sa scholarship mo. Tumungo si Yanis, hindi makapagsalita. Sa mga ganitong pagkakataon, hindi niya alam kung magpapasalamat ba o mahihiya. Kasi sa buhay niya, bihira siyang tulungan ng walang kapalit.
Sa training naman, may isa pang taong nakapansin sa tahimik niyang bigat, si Coach Elpidio Orpido Demago. Mara Sigan, dating national athlete na ngayon ay nagtuturo sa maliit na gym. Malaki ang braso, pero mas malaki ang prinsipyo. Yanis, tawag ni Coach Pido matapos ang sparring. Bakit parang bitbit mo ang buong mundo sa balikat mo? Okay lang po ako, Coach. Mabilis na sagot niya. Hindi kita tinatanong para sumagot ka ng okay. Ngumiti si Coach Pido, sabay abot ng tubig. Tinatanong kita para maalala mo, may kasama ka. Saglit na napayuko si Yanis. Ayokong maging problema, Coach. Hindi ka problema. Matigas ang boses ni Coach Pido. Bida ka sa sarili mong buhay, pero hindi ibig sabihin ikaw lang ang gagalaw. Matuto kang humingi ng tulong kapag kailangan. Sa araw-araw, may isang simpleng liwanag sa routine ni Yanis, si Maya Quintos, kaklase niyang part-time barista. Hindi man sila close na close, pero si Maya yung tipo ng tao na hindi nagbubulag-bulagan. Kapag may nangaapi, hindi siya sumisigaw, pero gumagalaw siya sa paraan niyang tahimik, tulad ng pag-upo sa tabi ni Yanis sa kantin para hindi siya mag-isa. May reviewer ako dito, minsang sabi ni Maya, sabay lapag ng printed notes. Baka makatulong sa'yo. Hindi ko naman hiningi. Nangingiting alanganin si Yanis. Ay, so bawal tumulong? Biro ni Maya, pero seryoso ang tingin. Hindi mo kailangang mag-isa lagi. Hindi siya nasanay sa ganoong linya. Sa buhay nila, kadalasan ang tulong may presyo. Pero si Maya, parang normal lang sa kanya ang kabutihan. Samantala, sa kabilang mundo, sa taas ng gusili, nandon si Leandra Quintanar, ang milyonaryong may-ari. Hindi siya yung tipong nagpapakita sa lobby para lang magpasikat. Madalas siyang nasa conference room, tahimik, nakikinig, at ang bawat desisyon parang may tinatanggal na piraso ng tulog niya. Leandro, sabi ng CFO na si Crisanto Belmonte habang nilalatag ang mga dokumento, kailangan nating pabilisin ang approval. Kapag nauna ang kalaban, tapos tayo. Ang bilis ng gusto mo, Crisanto. Sagot ni Leandro, hindi tumitingin pero ramdam ang diin. Pero ayokong may butas. Kapag may mali, tayong lahat ang lulubog. Ngumiti si Crisanto na parang sanay na sa ganoong usapan. Walang mali, lahat nakakontrol. Hindi umimik si Leandro. Sa mundo niya, ang nakakontrol ang pinakamadalas magdulot ng disaster, lalo na kapag sobra ang kumpiyansa ng tao. Sa ibaba, walang alam si Yanis sa mga executive meetings. Ang alam lang niya, kapag lumalaki ang building, mas dumadami ang pagod ng tatay niya. Mas dumadami rin ang mga gabing kailangang mag-OT ni Roel. At doon nagsimulang mangyari ang mga maliliit na bagay na tila walang meaning. Pero sa isang janitor na araw-araw nakatutok sa detalye, may ibang bigat. Una, may mga kagamitan sa storage na biglang nawawala. Extension cord, box cutter, ilang screwdrivers. Baka may nanghiram, sabi ng isang maintenance staff. Pero bakit walang nagsasabi? Bakit paulit-ulit? Pangalawa, may isang delivery na dumating sa service entrance na hindi nakalog sa registry. Nakita ni Roel ang karton, walang malinaw na sender, pero may sticker na parang galing sa logistics. Teka, bakit walang pirma to? Tanong ni Roel sa guard sa likod na si Ramon Viduya na noon ay nagmamadali rin. Baka dumaan lang sa listahan ni Noel, sagot ni Ramon, sabay tingin sa relo. Ang daming delivery ngayon, huwag ka nang mag-isip masyado, Roel. Pero hindi kayang huwag mag-isip ni Roel. Kabisado niya ang amoy at tunog ng building. Kapag may mali, parang may hangin na kakaiba. Pangatlo, at ito ang pinakatumatak, may isang tao na ilang beses niyang nakitang umaaligid sa parking ramp tuwing madaling araw. Hindi siya employee, hindi siya guard, at hindi rin delivery crew. Nakatayo lang, nakasandal sa poste, kunwari nagte-text, pero ang mata nakatingin sa loading bay parang binibilang ang oras. Isang gabi, habang pauwi na sana si Ruel, napansin niya ulit ang taong iyon. Huminto siya may poste, nagkunwaring inayos ang mop. Narinig niyang nagsalita ang telepono. Ang lalaki, mahina lang pero malinaw sa katahimikan. Mamayang 2:30. Sigurado ka, wala nang masyadong tao.
Nanlamig ang batok ni Roel. Hindi niya alam kung dapat ba siyang lumapit o tumakbo palayo. Sa dami ng taon niyang naging janitor, najutunan niyang ang mga ordinaryong tao madalas napapahamak dahil sa maling hinala. Pero natutunan din niyang ang pagtatahimik minsan ay kasalanan. Sa pagbalik niya sa lobby, nandun pa rin si Yanis. Nakaupo na ngayon, nakapikit pero gising ang pandinig. Pa, Sabi ni Yanis nang naramdaman ng yapak. Bakit ang tagal mo? Saglit na napatigil si Roel. Tinignan niya ang anak niya at sa unang pagkakataon sa gabing iyon, naramdaman niyang hindi lang pagod ang bitbit niya, kundi takot. Wala. Mabilis niyang sagot. Pilit na ngumiti. Marami lang nilinis. Pero hindi naniwala ang mata ni Yanis. Lumapit siya, hinawakan ang braso ng tatay niya. Pa, okay ka lang ba? Huminga si Roel, sa kadahan-dahang umiling. Anak, may mga napapansin ako dito. Mali. Mali paano? Seryoso ang tono ni Yanis, biglang gising na gising. Saglit na tumingin si Roel sa paligid, sa mga guard, sa mga kamera, sa mga taong dumaraan. Parang naghahanap ng ligtas na pagkakataon para magsalita. May nawawalang gamit. Bulong ni Roel. May delivery na walang lag. Tapos may taong umaaligid sa loading bay. Parang may binabalak. Nanikip ang panga ni Yanis. Hindi siya sanay makarinig ng takot sa boses ng tatay niya. Sa loob niya, may gumagalaw na instinct. Hindi yung instinct na manuntok, kundi yung instinct na magbantay. Bukas, sabi ni Yanis, maingat ang salita. Sasamahan kita ulit. At kung may makita tayo pa, hindi ka mag-isa. Tumingin si Roel sa anak niya. Sa kislap ng ilaw sa lobby, nakita niya hindi lang ang batang lumaki sa tabi ng building, kundi ang binatang may sariling paninindigan. At habang lumalakad silang mag-ama palabas ng gusali, sa malayo, sa may parking ramp, nandun pa rin ang lalaking nakaitim, nakasandal, nakangiting bahagya, na parang alam na may mga matanang nakatingin sa kanya. Hindi agad nawala sa isip ni Roel Calderon ang lalaking nakaitim sa parking ramp. Ang paraan nitong tumingin, parang may alam na hindi alam ng iba. Sa pag-uwi nilang mag-ama, tahimik lang si Roel habang naglalakad sa gilid ng kalsada. Si Yanis naman, tahimik din. Pero hindi dahil wala siyang gustong sabihin, kundi dahil alam niyang kapag pinilit niyang pigain ang tatay niya, baka tuluyan itong mabasag. Pagdating nila sa maliit nilang inuupahang bahay, naaraon si Salve Calderon. Nakaupo sa lumang monoblock chair, may bimpo sa noo kahit hindi naman mainit ang gabi. Ma, unang sabi ni Yanis, kumain ka na ba? Ngumiti si Salve, pero halatang pilit. Kumain na. Kayo, kumain na ba kayo? Sa kantina lang kami, ma. Mabilis na sagot ni Roel, sabay iwas ng tingin. Alam ni Yanis na kasinungalingan iyon. Sanay siya sa ganitong kasinungalingan, yung para hindi mag-alala ang may sakit. Lumapit si Yanis sa kusina, binuksan ng maliit na rice container. Konti na lang natira. Sa gilid, may 2 dilata na parang reserba sa panahon ng bagyo. Pa, maingat na tanong ni Yanis habang nagiinit ng tubig. Yung sinabi mo, tungkol sa mga nawawalang gamit, sigurado ka ba? Napahinto si Roel sa pagtanggal ng sapatos. Saglit siyang huminga ng malalim, saka naupo sa gilid ng kama. Anak, huwag mo muna iyan isipin. Hindi trabaho mo yan. Hindi trabaho, pero pamilya kita, sagot ni Yanis. Walang taas ng boses pero may diin. Kapag may nangyari sa'yo, walang mangyayari. Pero sa dulo ng salita niya, may pag-uga. Parang siya mismo, hindi naniniwala. Hindi na pinilit ni Yanis. Sa halip, pinuno niya ang baso ng tubig at inilapag sa tabi ni Salve. Ma, gamot mo. Nainom mo. Nagkatiginan si De Salve at Roel. Sa mga matang iyon, may palitan ng katotohanan na ayaw sabihin ng direkta. Yanis, mahina ang boses ni Salve. Ubos niyong isa, pero okay lang. Baka bukas makabili. Hindi nagbago ang mukha ni Yanis, pero parang may humigpit na tali sa dibdib niya. Magkano na lang kulang? Anak, singit ni Roel, parang pinipigilan. Magkano ma? Ulit ni Yanis, mas mahinahon. Nagbuntong hininga si Salve. 300, 400. Tumanggo si Yanis, saka tumayo.
May training ako bukas, tapos may part-time si Maya sa cafe. Baka may raket siya alam na hahanap ako. Hindi mo dapat pasan yan. Mabilis na sagot ni Roel, nanginginig ang panga. Ako ang tatay. Ako ang anak, sagot ni Yanis, at doon lumabas ang pagiging matigas niya. Hindi ko kayo papabayaan, pero pa, wag mo rin akong itaboy kapag gusto kong tumulong. Kinabukasan, habang papalapit ang quarterly audit ng kumpanya, mas naging magulo ang paligid ng building. Sa school, may announcement si Miss Talia Rigor sa guidance office. Ipinatawag niya si Yanis matapos ang klase. Yanis, sabi ni Miss Talia, sabay abot ng folder. May update tayo sa scholarship. Kailangan mong kumpletuhin yung requirements. May deadline. Tinanggap ni Yanis ang folder na parang mabigat kahit papel lang. Ma'am, kaya ko po to. Salamat. Tandaan mo, seryoso si Miss Talia. Hindi ka lang lumalaban sa grades. Lumalaban ka para sa pagkakataon. At may mga taong gustong manakaw ang pagkakataong yan sa'yo sa pamamagitan ng pang-ahasar, panghihila pababa, o paghatak sa'yo sa gulo. Napatungo si Yanis. Si Drew po. Si Drew at ang mga tulad niya, dagdag ni Miss Talia. Hindi lahat ng laban kailangan sagutin, pero hindi rin lahat ng pang-aapi dapat palagpasin. Ang tanong, paano mo pipiliin ang tamang sagot? Sa labas ng office, hinintay siya ni Maya Puintos. May dalang-dalawang paper cup na halatang galing sa isang cafe. Oh, sabi ni Maya, inaabot ang isa. Para hindi ka antukin sa pag-fill up ng forms. May bayad ba to? Biro ni Yanis, pero halatang pilit. Bayad mo, tapusin mo yung scholarship mo. Sagot ni Maya, sabay sudlap. Kamusta si Tita Salve? Napalingon si Yanis, parang nagulat na naalala ni Maya. Kailangan ulit ng meds, kulang pa kami. May kilala akong nagpa-part-time sa printing shop, sabi ni Maya, mabilis ang isip. Kung gusto mo, pwede kang mag-layout ng posters. Marunong ka naman sa computer, di ba? Tapos, may tip din ako. Hindi na nagkunwari si Yanis na okay lang. Salamat. Hindi ko alam kung paano ko babayaran yung kabutihan mo. Hindi mo kailangan bayaran, sagot ni Maya, diretso. Basta huwag kang susuko. Pagdating ng hapon, dumiretso si Yanis sa training. Si Coach Pido Marasigan ay nakatayo sa gitna ng gym. Sumisiplol habang nagwa-warm up ang mga bata. Yanis, tawag ni Coach Pido. Pinapunta siya sa gilid. May laban ka ba sa loob o may laban ka sa mundo? Pareho, amin ni Yanis bago pa siya mapigilan. Coach, parang may mali sa building. Sabi ni Pa, may tao sa parking ramp na umaaligid. Biglang seryoso ang mata ni Coach Pido. Ang instinct ng tatay mo, mahalaga. Pero tandaan mo, nak, ang trabaho mo, maging maingat, hindi maging bayani. Kaya ko namang po mag-ingat, pero alam niyang may yabang yon. Umiling si Coach Pido. Ang pinakadelikado sa marunong lumaban, akala niya kaya niya lahat. Kapag nasa totoong gulo ka, hindi rules ng sparring yan. May baril, may kutsilyo, may taong walang konsensya. Napalunok si Yanis. So, ano po gagawin ko? Makinig, magmasid. Huwag kang lalapit sa peligro ng mag-isa. Mariing sabi ni Coach Pido. At higit sa lahat, protektahan mo ang tatay mo. Hindi sa pamamagitan ng suntok, kundi sa tamang desisyon. Pagkatapos ng training, dumiretso si Yanis sa building, gaya ng pangako niya. Sa lobby, naroon si Luel. Nakauniporme, pero halatong mas mabigat ang balikat kaysa kahapon. Pa, samahan kita. Anak, uwi ka na. Otomatikong sagot ni Ruel, pero mas mahina kaysa dati. Parang wala na siyang lakas makipagtalo. Naglakad sila papunta sa service elevator. Habang umaakyat, tahimik ang hangin, pero naririnig ni Yanis ang mabilis na paghinga ng tatay niya. Oti ka? Tanong ni Yanis. Tumanggo si Ruel. Pinapunta ko sa 23rd floor, executive level. May lilinisin daw. May mga bisitang darating sa mga susunod na araw. Bakit kayo? Tanong ni Yanis, mas mapanuri ngayon. Wala, kulang daw tao. Sagot ni Ruel. Saka, mabilis ako. Pagbukas ng elevator sa 23rd floor, ibang mundo ang sumalubong sa kanila. Mas tahimik, mas malamig, mas mabango ang carpet. Parang bawat yabag may bigat.
Si Yanis ay hindi pwedeng magtagal sa lugar na yon, kaya hanggang hallway lang siya. Si Ruel naman, pumasok sa service corridor. Habang nagmamap si Ruel sa gilid ng server room area, napansin niya agad na may bagong lock sa isang pinto. Pero ang bakal nito, may gasgas. Hindi yung gasgas na gawa ng susi, kundi gasgas na parang pinilit buksan gamit ang matigas na bagay. Lumapit siya. Hinaplos ang gilid. Namlamig ang kamay niya. Hindi ito normal. May dumaan na guard, si Ramon Viduya. Halatang puyat, may hawak na clipboard. Ramon, mahina ang tawag ni Ruel. May napansin ako dito. Tumingin si Ramon, mabilis. Ano? Itinuro ni Ruel ang lock, maingat. Parang may nagtry bumukas. Nag-iba ang tingin ni Ramon. Saglit niyang tinignan ang paligid, saka ibinaba ang boses. Ruel, huwag kang masyadang magsasalita, lalo na ngayon. Bakit? Tanong ni Ruel, nanginginig ang boses. Hindi ba dapat i-report to? Huminga si Ramon. Dapat, pero may bagong tao sa security, si Hector Iñiguez. Ang hilig nun maghanap ng masisisi. Kapag narinig niyang ikaw unang nakita, baka ikaw pa ang mapagbintangan. Parang may tumusok sa dibdib ni Ruel. Ano gagawin ko? Tatahimik na lang? Huwag mo munang ikalat, sabi ni Ramon. Parang hirap ding lunukin ang sariling salita. Ako na lang titingin. Pero ingat ka, lalo na't nasa 23rd floor ka ngayon. Mata ng mga tao dito, mabilis humusga. Lumayo si Ramon. Naiwan si Ruel na nakatingin sa lock. Parang may multong humihinga sa likod niya. Gusto niyang isumbong sa supervisor, pero naalala niya ang mga panahong napagbintangan siya sa simpleng nawawalang basahan. Mga panahon kahit wala siyang kasalanan, siya ang unang tinitignan. Sa hallway, nag-ihintay si Yanis. Nang lumabas si Ruel, nakita niyang mas maputla ito. Pa, may nakita ka? Tanong ni Yanis. Umiling si Ruel, pero hindi firm. Wala, basta mag-iingat tayo. Pa, yan na naman, sabi ni Yanis, pigil ng emosyon. Hindi mo pwedeng itago palagi. Hindi sumagot si Ruel. Tinapik niya lang ang balikat ng anak niya. Isang tapik na parang humihingi ng pasensya dahil hindi niya kayang maging matapang sa paraan ng anak niya. Pagbaba nila sa lobby, mas lalo nilang naramdaman ang tensyon sa security team. Sa gilid, naroon si Ramon, nakikipagtalo sa isang lalaki na bagong uniforme. Mas malinis, mas pormado, si Hector Iñiguez. Hindi ganyan ang roving schedule, sabi ni Ramon. Mas efficient to. Kung ayaw mo, iakyat natin kay Noel Sarmiento. Nang marinig ni Yanis ang apelyidong Sarmiento, parang kumislot ang loob niya. Si Noel Sarmiento, ama ni Drew. At tama nga, ilang minuto lang, dumating si Drew kasama si Nakip at Arman. Nagmamadaling parang silang may-ari ng lobby. Oh, Calderon, tawag ni Drew kay Yanis, pasigaw. Perfect timing, may proposal kami. Nagkibit balikat si Yanis. Ano na naman? Lumapit si Drew, kunwari mabait. May binubuo kaming security cadet group, parang training sa disiplina. Siyempre, kailangan namin ng marunong lumaban. Ikaw yun. Kapag sumali ka, may access ka sa loob. Mas magiging close ka sa security. Gets mo? Sumingit si Kip, nakangisik. Baka sakaling umangat ka rin. Hindi habang buhay, anak janitor. Sumikip ang panga ni Yanis. Anong kapalit? Nagkatinginan silang tatlo. Si Drew ang sumagot, mas mababa ang boses. Wala. Basta tumulong ka pag may kailangan. Alam mo na. Doon tumama ang instinct ni Yanis. Hindi ito simpleng club. May amoy ito ng paggamit. May amoy ito ng bitag. Pass, sagot ni Yanis, diretso. Natawa si Drew, pero may inis. Seryoso ka? Chance mo to. Chance ko yung scholarship, sagot ni Yanis, malamig. Hindi yung larong ganyan. Habang umiinit ang ininan, napalingon si Yanis sa salamin ng lobby at doon niya nakita ang hindi niya inaasahan. Si Hector Iñiguez, palihim na lumalabas sa side door, papunta sa parting ramp, parang may sinusundan. Hindi nagtagal, nakita rin niya sa malayo ang lalaking nakaitim. Nandoon na naman, nakasandal, parang naghihintay. Lumapit si Hector at sa pagitan niyang dalawang poste, nag-usap sila. Hindi marinig ni Yanis ang salita, pero nakita niya ang kilos. May inabot na maliit na bagay, parang USB o key fob. May mabilos na tanggo. May ngiting hindi dapat nandoon sa ganitong oras. Nanlamig ang palad ni Yanis.
Dahan-dahan niyang hinawak ang braso ni Roel. Pa, bulong niya, hindi inaalis ang mata sa parking ramp. Si Hector, may kausap. Siya yung lalaking sinabi mo. Sumunod ang tingin ni Roel. At sa isang iglap, nakita ni Yanis ang takot ng muka ng tatay niya. Hindi na takot na basta kaba, kundi takot na may pangalan, may muka, may ebidensya. Anak, halos hindi lumabas ang boses ni Roel. Huwag kang gagalaw. Pero huli na para hindi gumalaw ang isip ni Yanis. Sa gabing iyon, malinaw na sa kanya. Hindi lang may mali. May taong gumagalaw sa loob at may taong nag-aabang sa labas. At kung hindi sila magiging maingat, sila ang unang madadaplisan dahil sila ang pinakamadaling patahimikin. Hindi na nakatulog ng maayos si Yanis Calderon sa gabing nakita nila si Hector Yanigues na palihim na nakikipagkita sa lalaking nakaitim sa parking ramp. Sa bawat pagdilat niya, ang naiisip niya ay ang mukha ng tatay niyang si Ruel. Hindi yung pagod lang, kundi yung takot na may kasamang pagpipigil. Takot na parang alam na niya kung anong pwedeng mangyari pero wala siyang lakas para pigilan. Pagdating ng susunod na araw, mas naging abala ang buong Lazaro V. Quintanar Holdings. May malaking kaganapan sa gabi, investor dinner sa 20th floor. Kapag ganitong klaseng event, parang piyesta sa loob ng building. May caterer, may mga mesa, may mga bulaklak, may mga ilaw na mas pino kaysa sa karaniwang araw. Ang lobby, mas maraming tao. Ang elevator, mas maraming sundo at hatid. Ang security, mas mahigpit ang postura. Pero sa mata ni Yanis, mas halatang mas magulo ang ilalim. Sa school pa lang, naramdaman na niya ang kakaibang hangin. Si Maya Cuentos ang unang nagtanong sa kanya habang nasa kantin sila, parehong may hawak na baon na simple lang. Yanis, maingat na sabi ni Maya. Pupunta ka ba ulit sa building mamaya? Tumigil si Yanis sa pagnguya. Oo, may event. Baka i-OTC pa. Bakit parang kinakabahan ka? Tanong ni Maya, diretso ang tingin. Hindi agad sumagot si Yanis. Sa halip, tinignan niya ang paligid. Mga estudyante, ingay, normal na araw. Ang layo sa mundong papasukin niya mamaya. May napansin kami. May taong umaaligid. Tapos nakita ka si Hector. May kausap. Namutla si Maya. Yung guard? Tumanggo si Yanis. Ayokong mag-assume pero hindi tama yung pakilamdam. Saglit na humigpit ang hawak ni Maya sa paper cup. Kung may mangyari, tawagan mo ako kahit anong oras. Maya, wala akong magagawa kung itatago mo lahat. Putol ni Maya, pero hindi galit. Hindi ka nag-iisa. May biglang pumasok sa kantin, si Drew Sarmiento, kasama sina Kip Tolentino at Arman Valles. Nakita nila si Yanis at agad nagbago ang vibe. Oh, Calderon, may event sa building ng tatay mo mamaya, no? Baka kailangan ng extra security. Hindi tumingin si Yanis. May security naman. Nandun ako mamaya, dagdag ni Drew, mayabang ang ngiti. Sumama ka para makita mo naman kung paano gumalaw ang mga totoong tao sa building. Tumawa si Kip. Baka sa likod ka lang ulit ha, sa service entrance. Tumanggo si Arman na parang aso. Oo, doon ka bagay. Sumiklab ang inis ni Yanis pero pinigilan niya. Umangat si Maya, humarap kay Drew. Drew, tigilan mo. Malamig na sabi ni Maya. Hindi nakakatawa. Napatingin si Drew sa kanya, medyo nagulat. Uy, kayo, barista girl, huwag kang makialam. Makikialam ako kung may nang-aapi, sagot ni Maya. Walang panginginig. Kung gusto mong magpaka-importanteng tao, ayusin mo muna ugali mo. Napatigil si Drew, parang nauntog ang ego. Bahala kayo, sabi, sabay alis na may halong inis. Si Yanis hindi nakapagsalita agad. Salamat, mahinang sabi kay Maya. Wala yon, pero halatang nag-aalala. Mag-iingat ka mamaya. Pagsapit ng gabi, kumikislap ang building sa labas na parang malaking chandelier. Sa loob, may mga babaeng naka-blazer at lalaking nakatali ang korbata. May mga bisita na may dalang mamahaling papel. Sa 20th floor, naroon si Leandro Quintanar, kalmado sa labas pero pagod sa mata. Sa tabi niya, ang CFO si Crisanto Belmonte,
Palasingiti, parang walang iniisip na mundo. Everything's ready, sabi ni Crisanto habang tinitignan ng setup. After tonight, we sealed the deal. Tonight is not just about deals, it's about trust, sabi ni Leandro, tahimik ang boses. Ngumiti si Crisanto. Trust is built with results. Sa ground floor, ibang klase ang trust na hinahanap ni Yanis. Trust na buhay ang uuwian ng tatay niya. Dumating si Yanis sa lobby bandang 9:00 ng gabi, naka-hoodie lang at backpack. Hindi siya pwedeng umakyat sa event floor, pero may pahintulot siya na maghintay sa pantry area sa lower levels. Dati na siya nakatambay doon kapag sinusundo ang tatay niya. Sa gilid ng service corridor, nakita niya si Rica Palomares, ang pantry attendant, abala sa pag-aayos ng thermos at paper cups. Ay Yanis, bati ni Rica, pawis ang noo. Dami nilang tao ngayon, parang kasal. OTC pa? Tanong ni Yanis. Umuoo, sagot ni Rica, sabay turo sa service elevator. Kanina pa nagmamadali, pabalik-balik sa taas. Tumango si Yanis. Tumingin siya sa paligid. Mas maraming guards, mas maraming staff, mas maraming pagkakataon para magtago ang mali sa dami ng normal na galaw. Maya-maya, bumukas ang service entrance sa side at may pumasok na 4 na lalaki na naka-utility uniform, parang contractors. May dalang toolbox, may nakakap, at ang lakad eksakto, hindi tulad ng karaniwang worker na nagtatanong kung saan dadaan. Yung nasa unahan, matangkad, matalim ang mata, at may dating na parang sanay mag-utos. Siya si Silas Montalban. Kahit hindi alam ni Yanis ang pangalan niya, ramdam niya ang aura. Ito ang tipo ng taong hindi nangingimi sa kasalanan. Napakunot noo si Yanis. Lumapit siya ng kaunti sa gilid ng pader. Kunwari nagche-check ng phone, pero nakatutok ang mata. Rica, mahina niyang bulong. Kilala mo ba yan? May schedule ba ng contractors ngayon? Sumilip si Rica saglit lang tapos mabilis na nagbawi ng tingin. Hindi ko alam pero parang hindi sila caterer at hindi ganyan maglakad ang maintenance. Parang may hinaabol. Anong amoy ito? Biglang bulong ni Rica na parang may naaalala. Parang may kalawang, parang metal. Napatigil si Yanis. Naalala niya ang sinabi ni Ruel, may nawawalang tools, may delivery na walang log, parang unti-unting nagdugtong-dugtong ang mga piraso. Sa kabilang dulo ng lobby, nag-uusap ang security. Si Ramon Viduya ang mukhang pinaka-alerto, paikot-ikot ang mata, hawak ang radio. Sa tapat niya si Hector Iñiguez, kalmado ang mukha pero may kontrol sa galaw ng mga tao, parang siya ang may hawak ng chessboard. Ramon, narinig ni Yanis na pabulong na sabi ni Ramon habang papalapit sa kanila. May reports ng unusual movement sa service corridor. Kalmado, sagot ni Hector, malamig. Huwag tayon mag-lockdown. Kapag nag-lockdown ka, magpapanik ang investors. Ayaw ni Leandro ng gulo ngayon. Pero kung may threat? Walang threat, putol ni Hector. Magpadala ka ng 2 tao sa ibang wing. Napakunot noo si Ramon. Bakit sa ibang wing? Dito sa service corridor ang report. Because I said so, sagot ni Hector at sa unang pagkakataon may lumabas na inis sa tono niya. Sumunod ka na lang. Parang may kutsilyong dumaan sa dibdib ni Yanis habang naririnig iyon. Hindi ito normal na utos. Parang sinasadya ni Hector na ilayo ang mga tao sa tamang ruta. Sa taas, sa mga floor na hindi nakikita ni Yanis, may mas malaking laro. Target ng mga kriminal ay hindi cash na nasa drawer. Ang target ay ang secured office vault, isang lugar na may sensitive na kontrata at access keys para sa crypto cold storage na nakatali sa malaking acquisition. Kapag nakuha iyon, hindi lang pera ang mawawala, pati pangalan, tiwala at kinabukasan ng kumpanya. Hindi alam ni Yanis ang detalye pero naramdaman niya ang bigat. Ang gulo na to, hindi pangkaraniwang nakawan, planado, matalino at may tao sa loob. Habang umiikot ang 4 na contractors, nakita ni Yanis si Silas na tumingin sa CCTV camera tapos gumiti ng bahagya, parang alam niyang may blind spot. Lumihis sila papunta sa service elevator na paakyat. At doon, biglang dumaan si Ruel Calderon, may dalang cart at basahan, halatang nagmamadali.
Napansin ni Yanis ang pawis sa mukha ng tatay niya kahit malamig ang aircon. "Pa!" tawag ni Yanis, mabilis na lumapit. "Yanis, umalis ka dito," bulong ni Ruel, halos hindi tumitingin. "May mali, uwi ka na." "Anong nangyayari?" tanong ni Yanis, nanginginig ang boses. Hindi nakasagot si Ruel. Sa likod niya, sumulpot si Silas at isa pang kasama, kunwari may hawak na clipboard. "Boss, ikaw ba yung janitor dito?" Tanong ni Silas. Maamo ang boses pero malamig ang mata. "May spill daw sa service corridor sa taas. Kailangan namin ng tulong mo." Napatigil si Ruel. Anong floor?" "Sa may server side," sagot ni Silas, sabay lapit. Masyadong malapit. "Bilisan natin, baka madulas ang bisita." Gusto ni Yanis sumingit pero sinalubong siya ng tingin ni Silas, isang tingin na nagsasabing, "Huwag kang makialam, bata." Hinawakan ni Ruel ang braso ni Yanis ang saglit, halos imperceptible, parang pakiusap. "Anak, sa pantry ka lang." "Pa." Ngunit hinilan na si Ruel ng dalawa papunta sa service corridor. Hindi marahas sa mata ng iba pero sapat para maintindihan ni Yanis, hindi ito normal na utos. Ito ay pagkuha. Napatakbo si Yanis ng kaunti pero huminto siya dahil nakita niyang lumingon si Hector mula sa malayo, nakamasid, parang nag-aabang kung gagalaw ang bata. Tumayo si Yanis sa gilid, nagkinunwali kumukuha ng tubig sa pantry pero ang mata nakatutok sa pinto. Si Rica Palomares nanginginig ang kamay habang nag-aayos ng cups. "Yanis, parang mali yun." "Oo," bulong ni Yanis, pilit na kalmado. "Dito ka lang." Maya-maya, may narinig silang mahinang kalabog sa service corridor, parang pinto na isinara ng mabilis. Sinundan niyon ng katahimikan na mas nakakatakot. Lumipas ang ilang minuto, wala si Ruel, hindi na bumalik. Nang hindi na nakatiis si Yanis, dahan-dahan siyang lumapit sa service corridor. Tinakpan niya ang takot niya sa muka, parang training. Huminga, kontrol, obserba. Sa dulo ng hallway, nakita niya ang utility closet na bahagyang nakaawang ang pinto. At sa tabi ng emergency alarm panel, may mop handle na nakasandal sa paraang hindi aksidente, parang sinadya. Nang naramdaman ni Yanis ang pahiwatig, biglang bumigat ang lalamunan niya. Kilala niya ang tatay niya, hindi ito basta mag-iiwan ng map sa ganyang ayos. Ito ay mensahe. "Pa," bulong niya, halos hindi lumalabas ang boses. Sa likod niya, narinig niya ang radio chatter ni Ramon Viduya. Mas mabilis na ngayon, mas kinakabahan. "May nawawala," putol-putol ang boses sa radyo. Check niya yung... At sa kabilang dulo naman, narinig niya si Hector, mas malakas ang tono, parang pinipilit kontrolin ng daloy. "Walang lockdown, ilipat ang tao sa east stairwell, wag sa service corridor." Nanigis si Yanis. Ngayon, siguradong-sigurado na siya na may nagaganap na pananakop sa loob ng building at ang tatay niyang janitor ang unang tinamaan dahil siya ang pinakamadaling patahimikin. Humigpit ang kamao ni Yanis, hindi para manuntok kundi para pigilan ang sarili niyang umiyak. Sa utak niya, umikot ang mga salita ni Coach Pido, "Huwag kang magpapahero." Pero paano kung ang buhay ng tatay niya ang kapalit? Sa isang iglap, nagdesisyon si Yanis na hindi pwedeng takot lang ang gawin niya. Kailangan niya ng tamang galaw, hindi padalos-dalos, hindi mainay, kundi eksakto. Tumingin si Yanis kay Rica. "Rica," mahina pero matagag ang boses niya, "sabihin mong may unusual activity sa service corridor. Huwag mong banggitin ako. Sabihin mong witness ka." Napatanggo si Rica, nanginginig pero sumunod. Si Yanis naman, tumingin ulit sa mop handle ang simpleng pahiwatig ng tatay niya. Isang pahiwatig na parang huling-hiling. "Anak, kung kaya mo, iligtas mo ako." Nakatitig si Yanis Calgaron sa nakasandal na mop handle sa tabi ng emergency alarm panel na parang may nakasulat na babala sa hangin. Hindi yun basta iniwang gamit. Kilala niya ang tatay niya si Ruel. Maingat, sistematiko, halos obsessive sa ayos. Kapag may bagay na mali ang pagkakalagay, ibig sabihin may nangyaring mas mali. "Rica," bulong ni Yanis kay Rica Palomares na nanginginig habang nakahawak sa phone. "Tuloy mo lang yung tawag. Sabihin mong may narinig kang kalabog at may taong pinilit ilihis ang guards." "Oo," sagot ni Rica, halos pabulong, saka tumalikod at lumayo ng kaunti para magsalita sa hotline. Si Yanis naman, dahan-dahan lumapit sa utility closet na bahagyang nakaawang.
Sa loob, madilim at amoy bleach at lumang basahan. Sumilip siya, huminga ng maingat at kumatok ng 3 beses. Mahina, parang code. May katok pabalik, 2 beses, tapos 1. Pa, bulong ni Yanis, halos hindi lumalabas ang boses. May mahinang tunog sa loob, tapos narinig niya ang pilit na bulong ni Ruel, parang hinihigop ang hangin para lang magsalita. Yanis, anak, umalis ka. Hindi siya umalis. Lumapit siya sa pinto. Hinawakan ang doorknob. Nakalock. Nakita niya ang gasgas sa metal, parang minadali. Napapikit si Yanis sandali, pinipigilan ang kaba. Pa, hindi kita iiwan, sagot niya. Pabulong pero matigas. Anak, makinig ka. Nanginginig ang boses ni Ruel. May mga tao. May baril. Nanlamig ang batok ni Yanis. Baril. Iyon ang salitang hindi umiiral sa sparring. Iyon ang salitang sumisira sa tapang. Tinignan niya ang paligid. Walang ibang tao sa corridor, pero naririnig niya sa malayo ang radio chatter at sa lobby ang ingay ng event na parang ibang mundo. Sa isip niya, mabilis na tumatakbo ang mga sinabi ni Coach Pido Marasigan. Huwag kang magpapahero. Iligtas, isecure, then exit. Kinuha ni Yanis ang phone niya at nag-text kay Maya. Nandito si Pa, nakulong, may threat. Hotline na ba? Halos agad nag-vibrate ang phone. Maya Quintos. Tatawag ako. May number ako galing kay Miss Talia. Ingat ka, huwag kang mag-isa. Kasunod niyon, tumawag ang phone. Pangalan ni Coach Pido ang lumabas. Hindi niya alam kung paano nakuha ni Coach ang balita, pero sa ganitong oras, hindi na siya magtataka. Sinagot niya agad, mahina ang boses. Coach? Yanis, mabilis at matalim ang boses ni Coach Pido. Parang tumatagos sa tenga niya. Nasaan ka? Service corridor, utility closet, nandun si Pa. Sagot niya, halos pabulong. May nagsabi siyang may baril. Makinig ka, sabi ni Coach Pido. Huwag kang papasok sa gulo. Ang goal mo, mailabas tatay mo, hindi manalo sa laban. Naiintindihan mo? Oo, Coach. Hanapin mo ang paraan na hindi ka makikita. Kung kailangan, gumawa ka ng ingay sa ibang lugar para malihis sila, pero huwag kang lalapit sa taong may baril. Napapikit si Yanis, nanginginig ang daliri sa phone. Coach, paano kung... Walang paano kung may gawin mo, putol ni Coach Pido. At isa pa, kapag may pagkakataon, i-trigger mo ang alarm. Mas mahalaga ang pulis kaysa suntok. Napalunok si Yanis. Tumingin siya ulit sa emergency panel. Nandoon ang pulang cover. Pero alam niya, kapag pinindot niya iyon ng walang timing, maaaring balikan siya ng mga kriminal bago pa dumating ang tulong. Sa kabilang dulo ng corridor, biglang may yabag. Mabilis, mahina ang ilaw pero sapat para makita niyang may 2 taong papalapit. Isa ay si Silas Montalban, nakasuot pa rin ng utility uniform, at isa pang kasabwat na may hawak na tool bag. Naka-freeze si Yanis sa anino ng pader, parang parte ng dingding. Humina siya ng dahan-dahan, inalala ang training, relax ang balikat, steady ang tingin. Dito yun, sabi ng kasabwat, boses mababa. Janitors inside. Good. At yung bata? Wala, nasa lobby siguro. Tumama ang kaba kay Yanis. Alam niya sa susunod na segundo, kapag napansin nila ang pinto na may konting awang, magdududa sila. Kaya bago pa man lumapit si Silas sa closet, gumalaw si Yanis. Hindi palapit, kundi pa atras, papunta sa corner kung saan may mop cart at ilang box. Sa mabilis na isip, hinila niya ng kaunti ang isang kahon, saka sinipa ng sakto. Hindi malakas, pero sapat para lumikha ng kalabog sa ibang side hall. Ano yun? Tanong ng kasabwat. Napalingon si Silas. Check. Lumihis ang kasabwat, papunta sa tunog. Saglit na naiwan si Silas sa tapat ng closet. Lumapit ito, hinawakan ng doorknob, tinapik ang pinto. Hoy, mahinang sabi ni Silas, parang pabulong na may panglalaasa. Tulog ka na ba diyan? Sa loob, may mahinang paghinga ni Ruel. Hindi nagsalita. Sa di kalayuan, gumalaw si Yanis, hindi niya kayang panoorin. Lumapit siya sa likod ni Silas, hindi para atakehin agad, kundi para makahanap ng opening.
Ngunit biglang lumingon si Silas, parang may radar. Ay, sabi ni Silas, nakangiting hindi maganda. Andito pala ang bata. Nanginipak ang dibdib ni Yanis. Hindi siya umatras, pero hindi rin siya umabante. Nasa stance lang siya, neutral, parang handang tumakbo kung kailangan. Umalis ka, utos ni Silas, boses mababa pero may bigat. Ilabas mo tatay ko, sagot ni Yanis, diretso, nanginginig ang boses pero matigas ang salita. Kung gusto mo ng gamit, kunin mo, pero huwag mo siyang saktan. Tumawa si Silas, dahan-dahan. Ang tapang, black belt ka ba? Hindi sumagot si Yanis. Hindi niya kailangang ipagyabang. Ang kailangan niya ay oras. Ganito na lang, sabi ni Silas. Lumapit ng kalahating hakbang. Umalis ka at buhay pa tatay mo. Hindi, sagot ni Yanis. Sa iglap, gumalaw si Silas. Sinubukang sunggaban siya. Ngunit hindi suntok ang ginawa ni Yanis. Sa halip, umilag siya, pinatong ang braso sa pulso ni Silas at inikot ang katawan. Isang kontroladong disarm movement na itinuro sa kanya ni Coach Pido. Pang self-defense, hindi pang ego. Napaungol si Silas. Gago! Sumunod ang kasabwat ni Silas. Tumakbo balik mula sa side hall. May hawak na matigas na bagay, parang wrench. Dumaluhong ito kay Yanis. Huminga si Yanis. Gumilos ng mabilis. Umiwas siya sa unang hagod, sinipa ang tuhod sa tamang angle. Hindi para baliin, kundi para mawalan ng balance. Bumagsak ang lalaki sa tuhod, napamura. Ngunit si Silas, mas tuso. Habang abala si Yanis sa kasabwat, sinipa ni Silas ang map cart para magulo ang paligid, saka umatras. At doon lumitaw ang kinatatakutan. May kamay siyang pumasok sa loob ng uniform at lumabas ang baril. Nang laki ang mata ni Yanis, sa utak niya sumigaw ang boses ni Coach Pido. Huwag kang lalapit sa taong may baril. Bago pa man itapat ni Silas ang baril ng maayos, biglang may boses sa radyo sa koridor. Mas malakas, mas nagmamadali. At kasabay niyon, mula sa lobby, may nagsisigawan na guards. Nagulo ang timing ni Silas, napalingon siya saglit. Sakto ang saglit na iyon para kay Yanis. Hindi siya tumakbo palapit sa baril. Gumamit siya ng pinakamalapit na cover. Tumalon siya sa gilid ng metal cabinet, saka hinablot ang basahan na nakasabit at inihagis sa mukha ni Silas. Hindi para manalo, kundi para bulagin kahit isang segundo. Put! Mura si Silas. Sa sandaling iyon, sinipa ni Yanis ang pulso ni Silas gamit ang mabilis na sidekick na kontrolado. Tumama sa kamay ni hindi sa dibdib. Nalaglag ang baril. Tumilapon sa sahig at dumulas papunta sa ilalim ng kabinete. Hindi pa tapos. Tumalon ang kasabwat. Sinubukang sunggaban si Yanis. Pero sinalo siya ni Yanis sa balikat. Tinulak palabas ng balance at pinabagsak sa sahig. Pa! Sigaw ni Yanis. Unang beses tumaas ang boses. Pa! Buhay ka pa ba? May katok sa loob ng closet. Sabay mahinang, anak! Napahikbi si Yanis, pero pinigil niya. Lumapit siya sa closet, hinanap ang lock. Walang susi, wala rin siyang tool. Sa gilid ng pinto, may maliit na latch. Coach! Coach! Bulong ni Yanis sa phone na hawak pa rin sa isang kamay. Nakadown sila, pero locked si Pa. Paano? Alarm! Utos ni Coach Pido. I-trigger mo na, ngayon! Tumingin si Yanis sa emergency panel. Hindi na siya naghintay. Binuksan ang red cover at pinindot ang alarm. Sa isang segundo, sumubog ang tunog sa buong floor. Matinis, nakakabingi. Kasunod niyon, nag-flash ang ilaw. Sa malayo, may mga yabag na papalapit. May sumigaw, "Security! Freeze!" Si Silas, kahit medyo nasaktan, sinubukang tumayo. Pero bago pa man siya makatakbo, dumating si Ramon Viduya kasama ng 2 guards. Bit-bit ang baton at may radyo na sumisigaw ng coordinates. "Silas Montalban!" Sigaw ni Ramon, nanginginig ang boses pero matapang. "Tapa!" Nang makita ni Silas ang dami ng tao, napamura siya, saka sinubukang tumakbo papunta sa kabilang hallway. Pero hinarang siya ng isa pang guard. Sa ilalim ng kaguluhan, lumitaw din si Hector Yiniguez, pero ang mukha niya ngayon hindi na kalmado. Pawis, panik. "Ramon, anong kaguluhan to?" Sigaw ni Hector, kunwaring galit. Sumagot si Ramon, ninutok ang baton.
Ikaw ang tatanungin namin, Hector. Bakit mo inililihis ang roving? Bakit may access ka sa route? Umatras si Hector, mata nagliliparan. Wala kang ebidensya. Meron, singit ni Rica Palomares na ngayon ay nasa dulo ng koridor, hawak ang phone umiiyak. Narinig ko siya, pinapaalis niya yung guard sa service corridor. At kasunod niyon, dumating si Maya sa lobby area. Hindi umakyat, pero naririnig ang boses niya sa phone na speaker na hawak ni Ramon. Miss Talia, tumawag na ako. Nakalag na. May report na si Rica. May CCTV request. Parang sinampal si Hector ng katotohanan. Nagwala ang tingin niya. Sa gitna ng gulo, lumuhod si Yani sa tapat ng closet. Hinahanap ang paraan para buksan. Isang guard ang lumapit at ginamit ang master key ring. Sir, janitor to? Tanong ng guard. Oo, tatay ko, sagot ni Yanis. Boses basag. Pagbukas ng pinto, bumagsak si Ruel Calderon palabas. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil nanginginig ang tuhod niya. Namula ang mata, may pasa sa braso, pero buhay. Pa! Yakap agad ni Yanis, mahigpit, parang ayaw na niyang bitawan. Anak! Bulong ni Ruel, humihigbi na ngayon, hindi na napipigilan. Akala ko, wala na pa, nandito ako. Sagot ni Yanis, umiiyak na rin pero pilit na matatag. Buhay ka! Sa gilid, nakita ni Yanis si Silas na pinoposahan, sumisigaw ng mura at ang kasabot niyang nakayuko. Si Hector naman, sinubukang lumusot sa crowd pero hinarang siya ni Ramon. Hector Iñiguez, mariing sabi ni Ramon, huwag kang kikilos. Nababaliw ka, sigaw ni Hector. Ako ang security. Kung ikaw ang security, bakit ikaw ang butas? Sa malayo, may mga pulis nang umaakyat at sa ilalim, nagsimula nang mag-evacuate ang ilang bisita. Ang investor dinner sa 20th floor nagulo pero hindi na mahalaga sa mata ni Yanis sa sandaling iyon. Ang mahalaga, hawak niya ang tatay niya. At habang humahagulhol si Ruel sa balikat ng anak, narinig ni Yanis ang sariling tibok ng puso, parang drum na tumigil sa pagtakbo. Hindi ito tagumpay na pangsini, ito ay tagumpay na may kapalit na luha, takot at isang desisyong ginawa sa pagitan ng dilim at liwanag. Ang desisyong hindi tumalikod pero hindi rin magpakabayani ng walang isip. Nang tuluyang lumayo ang ingay ng sirena at ang yabag ng mga pulis sa koridor, sakalang naramdaman ni Yanis Calderon ang panginginig ng sarili niyang katawan. Parang doon pa lang niya naintindihan na ang lakas ng tao hindi lang nasusukat sa pag-iwas o pag-atake. Nasusukat din sa kung gaano niya kayang manatiling gising sa gitna ng takot. Nakaupo sila ni Ruel Calderon sa isang gilid ng service hallway. May kumutang na ibinigay ng isang staff habang sinisilip ng nurse ang pasa sa braso ni Ruel. Sa kabilang dulo, naroon sina Ramon Viduya at ilang guards, abala sa report. Si Silas Montalban at ang kasabwat ay nakaposas na, isinasakay sa elevator pababa, habang si Hector Iñiguez ay hawak ng 2 pulis. Nakayuko, pawis na pawis, pero patuloy pa rin ang pangangal. Wala kayong ebidensya, sigaw ni Hector, pilit na matapang. Frame up to. May CCTV at may witness. Tatahimik ka. Sa tabi ni Yanis, dahan-dahang hinawakan ni Ruel ang kamay ng anak niya, parang takot pa ring mawala ito. Anak, mahina ang boses ni Ruel, basag. Pasensya na, dapat hindi ka nadamay. Umiling si Yanis nakatingin sa pasa sa braso ng tatay niya. Pa, kung hindi ako gumalaw, baka... Naputol ang salita niya, hindi niya kayang tapusin. Hinaplos ni Ruel ang buhok niya, tulad noong bata pa siya. Matapang ka, pero mas natakot ako nang makita kitang nandito. Mas natakot ako nang marinig kong may baril, sagot ni Yanis saka huminga ng malalim. Pero tama si Coach Pido. Hindi ako nagpakabayani. Nag-ingat ako. Parang may munting ngiti sa bibig ni Ruel kahit nanginginig pa rin ng labi. Salamat, anak. Hindi nagtagal, dumating si Leandro Quintanar. Hindi kasama ang mga bisita. Hindi nakangiti para sa investors, kundi nakasuot lang ng coat, mabilis ang hakbang at ang mata diretso sa lugar na nangyari ang gulo. Sa likod niya si Crisanto Wilomonte, halatang nagpipigil ng kaba at inis. Hindi malinaw kung kanino. Nasaan ang bata? Tanong ni Leandro sa isang guard.
Boses mababa pero may command. Itinuro sila. Lumapit si Leandro sa mag-ama. Tinignan si Ruel, tapos si Yanis. Hindi siya yung tipo ng taong dramatic sa salita, pero kapag tumingin, parang sinusukat ang tao, hindi sa suot, kundi sa karakter. Ikaw si Yanis? Tanong ni Leandro. Tumayo agad Yanis, kahit nanginginig ang tuhod. Opo, sir. Hindi siya nag-sir ng madalas sa buhay niya, pero ngayon, automatic, dahil alam niyang ito ang may-ari ng mundo na matagal niyang tinitignan mula sa baba. Salamat, simpleng sabi ni Leandro. Kung hindi ka gumalaw ng maayos, mas malaki ang mawawala sa amin ngayong gabi. Sumingit si Crisanto, pilit ang ngiti, at malaking gulo sana sa investors. Tumingin si Leandro sa kanya, isang tingin na nagpaikli sa salita ni Crisanto. Investors can wait, malamig na sagot ni Leandro. Ang buhay ng tao, hindi. Naramdaman ni Yanis ang bigat ng linya ngayon. Parang may taong unang beses umamin na may halaga ang buhay ng janitor at anak ng janitor. Lumapit si Leandro kay Ruel. Ikaw si Ruel Calderon? Opo sir, sagot ni Ruel. Nakayuko, parang sanay sa hiya. Hindi mo kasalanan na ginamit kanila, pero kailangan natin ng tulong mo. May nakita ka ba bago kanila kinuha? Nagkatinginan sina Ruel at Yanis. Dito na nagdesisyon si Ruel na hindi natatahimik. Hindi na siya magpapalamon sa takot na baka siya mapagbintangan. Dahil kung tatahimik siya, babalik lang ang mga kagaya ni Hector. Opo sir, sagot ni Ruel. Mas matapang kaysa inaasahan niya. May nawawalang tools sa storage, may delivery na walang log, at may lock sa 23rd floor na parang pinilit buksan. Tahimik si Leandro. Tumanggo siya, parang matagal nang pinagdudugtong ang mga piraso. Iyon ang kailangan naming marinig. Lumapit si Ramon Viduya, bitbit ang clipboard, halatang puyat pero matatag. Sir Leandro, may CCTV footage na rin po. Kita po yung pakikipagkita ni Hector sa isang lalaking nakaitim sa parking ramp. Kita rin po yung paglihis ng roving schedule. Napakuyom ang kamay ni Leandro. Good work, Ramon. Napatigil si Ramon, parang hindi sanay papurihan. Salamat po, sir. Sa gilid, lumitaw si Rica Palomares. Hawak ang phone, umiiyak pa rin pero pilit na humihinga ng maayos. Lumapit siya kay Yanis. Yanis, okay kayo? Tanong ni Rica, nanginginig ang boses. Oo, sagot ni Yanis. Salamat sa tawag mo. Kung hindi ka nagsabi, wag mo na akong pasalamatan, sagot ni Rica, sabay punas ng luha. Akala ko mamamatay ako ng takot, pero nakita ko kasi yung tatay mo, parang wala siyang laban. Sa pag-uwi nila ni Ruel ng gabing iyon, hindi na nila narinig ang mga sigaw ng investors. Ang narinig lang nila ay ang tahimik na paghinga ng isa't isa at ang tunog ng mga pangakong nabuhay. Sa bahay, nang makita ni Salve Calderon ang pasa ni Ruel at ang sugat sa kamay ni Yanis, gasgasang pero masakit, halos mapaupo siya sa sahig. Diyos ko! Umiiyak si Salve, hawak ang dibdib. Anong nangyari? Ma, mabilis na lumapit si Yanis. Yakap ang nanay niya. Okay lang kami. Buhay si Pa. Buhay, ulit ni Ruel. Sabay upo, nanginginig pa rin. Pero, muntik na. Umiyak si Salve ng tahimik. Tapos humigpit ang yakap niya kay Ruel. Akala ko, mawawala ka. Sa gabing iyon, hindi sila natulog agad. Nag-usap sila ng mas totoo kaysa dati. Hindi na okay lang ang sagot. Hindi na bukas na. Nandun ang takot, pero nandun din ang bagong tapang. Ilang araw pagkatapos, pinatawag sila sa building. Hindi para pagalitan, kung hindi para i-brief sa formal statement. Sa conference room, kasama si Leandro, si Ramon, at isang HR manager na si Attorney Celine Magsalin. Side character na maayos magsalita, pero matalim sa detalye. Naroon din si Miss Talia Rigor, dahil siya ang nag-follow up sa hotline at scholarship concerns. Yanis, sabi ni Attorney Celine, kailangan naming i-document ng maayos ang nangyari, hindi para gawing hero story, kung hindi para maayos ang security protocols at mapanagot ang mga dapat mapanagot. Tumanggo si Yanis. Opo. Nagulat si Yanis nang ilapag ni Leandro ang isang envelope at folder sa harap niya. Yanis, sabi ni Leandro, diretso.
Hindi ko gustong masayang ang potensyal mo. May program kami, scholarship at trainee track. Hindi ito charity. Investment ito sa taong may prinsipyo. Nang marinig iyon ni Yanis, parang humigpit ang lalamunan niya. Sir, totoo ba to? Oo, at hindi lang ikaw. Si Maya Quintos, narinig ko yung ginawa niya sa pagtawag at pag-coordinate. Kung gusto niya, may slot din siya. At si Rika, witness program at assistance. Ayokong may mapahamak dahil ginawa nila ang tama. Sa gilid, napahawak si Miss Talia sa dibdib niya. Parang proud pero pilit pa rin professional. Salamat, Sir Leandro. Si Ruel naman, halos hindi makapagsalita. Sir, hindi ko alam kung papaano. Pinutol siya ni Leandro. Gawin mo lang ang trabaho mo ng tama. At ngayon, gagawin nating mas maayos ang sistema. Ruel, kailangan ka namin sa facilities lead role. Marami kang napapansing bagay na hindi napapansin ng iba. Nang laki ang mata ni Ruel. Ako po? Tumanggo si Leandro. Oo, kasi ang integridad hindi nabibili sa suit. Sa labas ng conference room, nagsimulang kumalat ang balita. At kasama ng balitang iyon, dumating ang mga reaksyon. Hindi lahat maganda. Isang hapon, sa guidance office, dumating si Drew Sarmiento. Wala na ang yabang sa lakad niya. Nandoon si Miss Talia, nakapamewang, at si Yanis, nakaupo, hawak ang scholarship folder. Yanis, mahina ang boses ni Drew, parang nilulunok ang pride. Pwede ba mag-usap tayo? Hindi sumugot agad si Yanis. Tumingin siya kay Miss Talia na tumanggo, parang sinasabing, pakinggan mo. Lumapit si Drew, nakatingin sa sahig. Pasensya na sa mga sinabi ko. Akala ko, ang taas ko kasi anak ako ng security supervisor. Pero, nung nangyari yung gulo, nalaman ko na ang dali palang bumagsak ng pangalan. Tahimik si Yanis. Hindi siya natuwa. Hindi rin siya ng insulto. Para sa kanya, mas mahalaga ang pagbabago kaysa paghihigintil. Hindi mo kailangan maging kaibigan ko. Dagdag ni Drew na mabilis na lumuluha ang mata. Pero ayokong maging ganun ako habang buhay. Huminga si Yanis, saka nagsalita. Kalmado. Drew, hindi ko kailangan ng sorry para gumaan ang loob ko. Kailangan ko ng respeto. Hindi lang sa akin, pati sa tatay ko, sa mga taong katulad niya. Tumanggo si Drew, parang batang sinermonan. Oo, I'll try. Paglabas ni Drew, naramdaman ni Yanis na may nabawas sa bigat. Hindi dahil nagsorry ang bully, kundi dahil sa unang pagkakataon, siya ang pumili ng hangganan. Hindi siya nagpaapi, pero hindi rin siya naging mapait. Lumipas ang mga buwan. Naging mas maayos ang security, nagkaroon ng bagong protocol, naayos ang roving schedule, inalis ang mga butas. Si Hector Iniguez tuluyan nakasuhan at ang koneksyon niya sa outside group ni Silas ay nabunyag sa pamamagitan ng CCTV at testimonya. At lumipas ang mga taon, hindi biglaan, hindi parang pelikula, kundi dahan-dahan, parang pag-akyat sa hagdan na pawis ang kapalit. Si Yanis natuloy ang scholarship. Naging bahagi siya ng Risk and Security Trainee Program habang nag-aaral. Sa umaga, estudyante siya. Sa gabi, assistant sa security audits. Hindi para maghanap ng gulo, kundi para maghanap ng butas bago pa man ito maging trahedya. Si Ruel, naging facilities lead. Hindi na siya yung laging nakayuko, naging taong pinapakinggan sa meeting. Dahil ang mata niyang sanay sa detalye, naging sandata ng kumpanya laban sa mga tahimik na krimen. Si Salve, tuluyan nagkaroon ng regular na gamutan. Hindi man naging marangya ang buhay nila, naging payapa. At sa kanila, ang payapa ay parang luho. At sa isang anniversary ng kumpanya, may maliit na seremonya sa lobby. Hindi grand, hindi pang press con. Si Leandro Quintanar ang nagbigay ng mensahe sa harap ng ilang staff, guards at empleyadong hindi mansin napapangsin. Ang tunay na yaman, sabi ni Leandro, hindi lang pera at deal. Yaman ang taong piniling gumawa ng tama kahit walang nanonood. Yaman ang prinsipyo. Sa gilid, magkatabi si Yanis at Ruel, hawak ang simpleng ID lanyard.
Hindi na sila nakatingala lang sa tore. Kasama na sila sa kwento ng tore, hindi bilang anino, kundi bilang mga taong may pangalan at dignidad.